As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Can I see all the hands of those ready to worship God right now? Come on, big shout of praise! Big shout of praise! Come on, let's sing. Put your hands together. Ngayon, patuloy kaming aawit, papapurihan ka lamang sa lugar na to. Anumang sitwasyon, anumang panahon, oh God. Maraming salamat, God, that we're here. Maraming salamat, Lord, because you've been a good God to us, God. You are an awesome God, Lord. Come on, let's praise God tonight. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, napupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ma, sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba ka lamang. pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, let's celebrate the goodness of God. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, Lapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. sa lahat ng oras, Sa lahat ng at sa oras, bawat araw. sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Ma, put your hands up. Panginoon, nag-iisa ka. Nag-iisa ka sa buhay namin. As we declare, ang pagpapalay bumubuhos na. Pagpapalay Bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay.
sinasamba. Kawalan ng Diyos, sing! Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, God's plan and purpose. So ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, yung plano ng Diyos at saka yung layunin niya sa buhay natin, yung original design natin, no? God's plan and His original design to each and every one of us. So may mga sitwasyon sa buhay na talagang dumarating. Thank you so much for your prayers. We've been in a situation right now. Ang tatay ko ngayon ay nakaburol sa amin sa Cavite. Thank you so much for your prayer. Thank you so much for your encouragement. Thank you so much for your love. And it is very helpful to us. No, thank you po. At biyaya po ng Lord kung bakit tayo nakatayo ngayon. Amen. So, ang mga bagay sa mundong ito, lahat ay hiram. Kasi sa Diyos lahat yan. Yung hangin, sa Diyos yan. Yung pagkain, sa Diyos yan. Yung buhay natin, hindi mo ginustong mabuhay, pero nabuhay ka. Tama. So lahat ng bagay na kailangan mo para mabuhay ay naandyan. Nagiget ninyo? Lahat yan para sa Diyos. Hindi yan atin. Sa Diyos yan. Isinyer lang sa atin. Sino po dito yung masayang masaya? Na alam mo ito. Alam mo po ba na lahat ng bagay sa mundong ito, pati ang buhay natin, sa Diyos lahat yan. Pero merong isang bagay sa'yo na gustong-gusto ng Diyos. Alam niyo kung ano yon? Pagsamba. Worship is the only thing that God wants to each and every one of us. Yan ang hindi sa Kanya. Yan ay nasa sa atin para ibigay natin sa Kanya. Amen. So we are created to worship. So, kaya maganda na malinaw sa atin ng mga bagay na ito na yung pagsamba natin sa Panginoon, hindi natin siya dapat ipagkait sa Kanya. God only, God always. Si Lord lang talaga. Kaya pakisabi sa katabi, si Lord lang. So it is all about God's plan, the original design to each and every one of us. And I just want to read this verse in 1 Corinthians 15:45. So it is written, the first Adam became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. So it talks about our forefather, si Adam, and then it talks about Jesus Christ, our Savior, our Lord, our Maker. So kaya ipinakikita itong mga bagay na ito kasi magandang maunawaan natin na mayroon laging layunin ang Diyos sa buhay.
At bawat sitwasyon ng buhay natin, kapurihan ng Diyos. Hello? Bawat sitwasyon ng buhay natin, kapurihan ng Diyos. Sapagkat lahat ng bagay ay sa Diyos, wala tayong pagmamay-ari sa Panginoon ang lahat ng ito. Kaya, ang gustong ipakita sa atin ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus, meron tayong buhay. Ibinalik tayo sa ating original design. And it is not just temporary. It is also for eternity. So, itong buhay sa mundong ito may katapusan. This flesh, this body, this life, meron po itong katapusan. At ang katapusan nito, pag ang buhay na pahiram ng Diyos, binawi na niya, tapos na ang buhay natin dito sa mundong ito. So it is all about the end of Adamic nature, the end of our life here on earth. But the end of the life here on earth is not just the end. It is a new beginning, a new start, a fresh start to live with the Lord. So mamamatay tayo sa temporary, pero mabubuhay tayo sa eternity. So sino dito yung excited ka na naiintindihan mo yung mga bagay na ito, even though mamamatay yung katawan natin, pero meron tayong panibagong buhay na galing sa Panginoong Hesukristo. So kaya kahit na anong buhay na meron tayo ngayon, yan ay depende sa iyong pagdidesisyon. Life is what we make it. Kaya hindi magpaplano ng pangit si Lord sa'yo. Kung bakit pumapangit ang isipan, pumapangit ang pananalita, pumapangit ang ginagawa, pumapangit ang buhay, hindi gusto ng Diyos yun. Yan lang ang resulta ng ginawa mo. Hello? Yung ginawa mo, yan ang resulta ng pagpili mo. At ang pagpili mo, resulta ng desisyon mo. Hello? May kausap po ba ako ngayon? So kaya po, dapat maunawaan nating mabuti na kailangang bumalik tayo doon sa Espiritu na kung saan yan ang bigay ng Panginoon sa atin. Kaya may binanggit na verse, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. May mga bagay na luma, pero may mga bagay na bago. Sino excited? Gusto mo palaging bago? Yung mga luma, yan yung lumang ugali. Sabihin mo sa katabi mo, lumang ugali, lumang pagkatao. Pero nung pumunta si Jesus dito sa mundong ito, yung Adamic nature, yung sinful nature, yung pagiging selfish, pagiging unsubmissive, disobedient, tinapos na ni Jesus Christ yun. Hello? So, tinapos na ni Jesus Christ yun noong mag-model siya. Saan nag-model si Jesus? Nag-model si Jesus. Jesus' life here on earth is a model that every human being should follow. Ang susundan natin, hindi si Adan na nanggaling sa lupa, nilalang ng Panginoon. Ang susundan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus na nagmula sa langit. So we have now a new model. Sabihin mo sa katabi mo, may bagong model. Totoo ba na sa mundong ito, ang masama, ang kasalanan, at ang pagsuway sa Diyos, normal na lang? Hello? So normal siya. Kasi maraming mga tao ngayon, nasa simbahan pero walang relasyon sa Diyos. Hindi porke nag-church ka, Christian ka na. May kausap ba ako? Hindi porke nagpunta ka sa church, Christian ka na. Ang pagiging Christian, mga kasama, hindi title. Ang totoong Kristiyano, pag-uugali. Sino may naiintindihan? Kaway-kaway, iwagay-way. Sabihin mo, ang Kristiyano pala ay hindi relihiyon.
Tama po ba? Hindi rin siya paniniwala. Ang pagiging Kristiyano ay pag-uugali. Siko mo yung katabi mo. Kumusta ugali mo? Kaya hindi mo pwedeng pekein si Lord. Hindi tayo dapat maging plastic. Dapat tayo ay authentic. No, kaya pakisabi sa katabi, kumusta ka ba, bro? Madali naman makita mga plastic eh. May itsura, kamukhang kamukha, pero hindi lumalago. May itsura, kamukhang kamukha, pero walang pagbabago. Bakit? Kasi nga, synthetic. Ano yung mga synthetic? Sabi mo sa katabi mo, plastic. Ano yung mga synthetic at plastic? Hindi totoo. Hello? May kausap ba akong mga totoong tao dito ngayon? Aba, kung totoo kami, pagbabago. Pag totoo kami, paglago. Pag totoo kami, nangyayari. Abay, pag-attend ka lang ng attend sa church, walang problema sa Diyos. Kung walang nangyayari sa'yo. Wala rin problema sa demonyo kung walang nangyayari sa'yo. Because the battle is in the will. Ang labanan po, nasa kalooban ng tao. Sabihin mo sa katabi mo, mukhang may paglalaban bro, may paglalaban. Sino may naiintindihan? Sino may naiintindihan? Sino yung bago ka pumunta rito, matinding paglalaban? Wagay-wagay, wagay-wagay ang ating mga kamay. Yung may matinding paglalaban, tutuloy ba ako o hindi? Tama? What we are today is a product of our action yesterday, and that action yesterday, it is a result of decision. And that decision is your choice. Sabihin mo sa katabi mo, pinili mo, ginawa mo, kaya ganyan ka ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, ako din. Grabe, yung iba kasi merong may emosyon eh. Kita mo. Ganyan talaga mga tao eh. Sabihin mo sa katabi mo, kamagalala. Ako din. Now, sino dito yung alam mo, parang ikaw ang topic? So, gusto kong dalhin kayo doon sa Genesis. Sa Genesis, si Adam, hindi niya sinunod ang Diyos. Ang sinunod niya ang kanyang sarili. Kasi meron silang covenant ni Lord. Sabi mo, covenant. Sabi ni Lord, wag mong hahawakan, wag mong kakainin. Kung hindi, mamamatay ka. Yung pagkakakilala ng mabuti at masama, yung bunga nito, wag mong kakainin. Pero si Adam, because of his selfishness, because of his disobedience, he chose his will rather than God's will. Kaway-kaway, iwagay-way, ilagay sa ulo, sabihin mo, wag pasaway. Tama? Nasusundan niyo siya? Kaya siya naging dahilan bakit si Adam napahiwalay sa Diyos. But thank be to God for our new model, our prototype, none other than Jesus Christ. He had a great model of obedience. He had a great model of selfishness. Selflessness. Selfless si Jesus. Kaya ang mga Kristiyano dapat hindi makasarili. Dapat hindi rin pasaway. Ang pagkakakilanlan ng totoong Christian, obedience. Because it is all about Jesus Christ. In the Garden of Gethsemane, he was praying, he was battling within. Because he is 100% man while he was here on earth to accomplish the mission. And there is a battle, kung gaano tayo katao, ganon din katao si Jesus nung nandito sa mundong ito. Because he saves us, he loves us so much, even though he is God, nabuhay siya, nakagaya nating mga tao. Naramdaman niya kung ano yung pakiramdam ng tao. Nagkatawang tao siya. Hello? Ganon kakapangyarihan si Lord. Sabi mo, nagkatawang tao.
Ikaw wala kang kapangyarihan kasi hindi ka pwedeng magkatawang aso. Hindi ka pwedeng magkatawang pusa. Tao ka talaga. Kasi ang tao, maniwala kayo, powerless ang tao kung wala ang Diyos. Only God is powerful. Para maramdaman ng Panginoong Diyos, yung pakiramdam ng tao, merong isang modelo na walang iba kundi si Jesus. Sino may naiintindihan? Na si Jesus na yon matindi ang paglalaban. Nung nasa Garden of Gethsemane siya, nag-pray siya ng 3 beses sa isang prayer item. Grabe ang prayer niya. At ang prayer niya, yung kanyang dugo, yung pawis niya naging dugo. Ganon katindi yung intense prayer niya. Na sabi niya, in that night, he prayed for 3 times in one prayer item. You know what that prayer item? The prayer item is, sabi niya, Lord, if it is possible, remove from me the cup of suffering, but your will be done, not my will be done. So ito yung matinding prayer dapat natin. Ang prayer natin, yung gusto ko ba o yung gusto ng Diyos? Hello? Hindi porke nag-church sa mga tao, sinusunod yung gusto ng Diyos. So pag hindi mo sinunod ang gusto ng Diyos, nabubuhay pa tayo sa Adamic nature. At ang Adamic nature, may sumpa. Tinan mo yung katabi mo, mukhang lalayan na siya ngayon. Pakisabi. May iba na buhay niyan. May iba na direksyon niyan. Nagiget nyo? Nagiget? Sino dito yung excited ka na paglabas mo dito, may desisyon kang iba ka na? Because it is in the will. Walang pilitan. Dapat gustuhin mo. Wala ring substitute. Hindi ko pwedeng sabihin, pakikis mo nga ako doon sa asawa ko. Because it is personal. Kaya ang matinding battle, nasa sa atin. Si Adam, ang kanyang battle, natalo kung ano yung pinagagawa ni Lord at nanalo kung ano ang gusto niya. Kaya may sumpa ang buhay niya. Maghihirap siya sa pawis ng kanyang mukha. Siya ay kakain. Bakit? Tigas ulo. Tinan mo yung katabi mo. Lalo na kung asawa mo yan. Alam mo kung masunuran yan o hindi. Tama? Alam mo rin kung nagpapanggap yan. Alam mo rin kung niloloko ka niyan. Parang wala na akong kausap. Parang tama, mukhang bibinggo na. Alam niyo ba, sa bingo, pag namumuro, maingay. Napapasinga ba? Puro na! Yeah! Yun naman mga makasalanan. Baka mahalata. Tandaan niyo mga kasama, narito ka, hindi dahilan sa para magpanggap kang Kristiyano. Narito ka para magbago. Come on! Kasi sawa na tayo doon sa buhay na isinumpa. Ngayon kung gusto mo yan, ituloy mo. Ikaw na lang. Pero dito si Jesus ang modelo ko. Ayaw kong mag-preach ngayon. Patayan tatay ko. Naglulukla ako. Pero gusto ni Lord. So yung gusto ni Lord na nangyari. Mukha ba ako namatayan? Tinan mo yung katabi mo, mukhang parang siya. Pag ikaw nasa presensya ng Diyos, malungkot ka, walang problema sa Diyos. Sa Espiritu na meron ka. Dapat pagka nasa presence ka ng Lord, excited ka kasi may blessing na naman. Excited na naman ako. Ay, yung mga wasanay ng walang pagbabago, ganito na lang yan. Kasi ang goal na lang niya, maka-attend. Religious. Siya may naiintindihan. Pakiwagay-way uli ang kamay. Ipatong sa ulo, magbabago na ako. O yung iba kasi, yung gumanon lang, hindi magawa. There is
power. Test ng obedience yan. Imagine mo, hindi mo nga maganon, hindi mo ganon. Lalo paglabas mo, testing lang yan, uy, kung masunurin ka. Nandito pa nga, tigas ulo mo, di lalo pag wala ako. Kaway-kaway. Ipatong sa ulo, magbabago na ako. Ay, grabe. Woohoo! Maniwala ka dyan, ang demonyo, hindi ka papayagan. Sabi ng demonyo, hindi, wag mong gagawin yan. Hindi na tayo magiging close. Ang demonyo pa naman, parang may malasakit sa'yo. Sino dito ngayong umagang ito, ngayong pagkakataong ito, magbe-break na kayo ng demonyo? Wala na siyang impluensya sa buhay mo. Ang susundin mo yung gusto na ni Lord. Kahit hindi ako sanay, kahit nahihirapan ako, yung gusto ng Diyos ang dapat masunod natin. Kasi ang model natin, wala iba kundi si Jesus. Kaya ka nga Christian, hindi yan distinction ng religion. Ugali yan. I belong to Christ, yan ang ibig sabihin, and I am obedient. Si Adam, disobedient. Covenant breaker. Pero si Jesus, because of his obedient heart, sumunod siya sa Panginoon. Kaya ang model natin dapat si Jesus. Kaya ka nga Christian. Wala yan sa pangalan, nasa ugali. Pag ba bumibili kayo ng Toblerone, ang binibili nyo yung karton. Hindi, kaya ka bumibili ng Toblerone, hindi dahil lang sa karton. Ang Toblerone, brand. Pero ang content, chocolate. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang doon sa brand na Christian. Dapat talaga authentic yung laman mo. Sino may naiintindihan? Pambira, baka Toblerone yung iyong branding, choknat ang laman. Pakitingnan mo yung katabi mo, kumusta laman? Sino may naiintindihan? Sino yung masayang-masaya na nandito ka ngayon? Bakit ko sinasabi yan? Gusto kong sabihin sa inyo at tayong lahat, mamamatay tayo. Ang natatakot ako kung paano ka mamamatay, yun yung magdidetermine ng eternity mo. Hindi porke may brand na Christian ka, panglangit ka na. Kasi ang titingnan sa langit, ugali. Sino masayang-masaya? Nandito ka ngayon. Sabi mo, buti na lang. No, buti na lang. Sino dito yung excited ka na pwede pa palang magbago? Pwedeng mabuhay pa sa pagpapala. So, ang buhay na pinagpapala ng Panginoon, yung masunurin. Hindi yung may brand na Christian, pero ang content, hindi naman yun ang laman. Ang tanong, kumusta yung loob mo? Kumusta yung laman? Nakaka-attract ba ng favor? Nakaka-attract ba ng blessing? Kasi ang blessing, hindi ang material things. Ang blessing sa life natin, kamukha natin si Kristo. Grabe, yan ang blessing. Kaya babantayan nyo yung image. Ang image, branding yan. Nagiget nyo po ba mga kasama? Sino dito ngayon ang authentic Christian ka na? Pati ang loob mo, quality ang loob mo. Si Kristo talaga. Pag may labanan ng mabuti at masama, ang mananalo si Lord. Mabigat doon sa mga religious people, wala na talagang labanan. Nagpapanggap na lang. Kaya excited ako na i-share to sa inyo. Kaya pakisabi sa katabi, buti na lang naka-attend ako. Kasi, ayoko maging kawawa kayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat pinagpala at hindi kawawa. Alam nyo, maganda kay Jesus,
Sa pagsunod niya sa Panginoon, namatay siya, pero ang pinakamaganda doon, hindi yung namatay. Yung muling nabuhay. Doon ako excited kasi hindi siya kayang ikulong ng kamatayan. Sa loob ng 3 araw na buhay na maguli si Jesus at kailanman hindi na namatay. Our God is a powerful God. Even death cannot hinder Him. Grabe, ang tindi ng power ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, power! So dahilan sa muling pagkabuhay niya, hindi ka nakawawa, ikaw ay pinagpala. Tingnan mo yung katabi mo, pinagpala ka na. Sabi mo sa katabi mo, bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Ang blessing, hindi yung material things. Ang blessing, hindi yung possessions. Ang blessing, hindi yung fame, hindi yung recognition. Ang blessing is who we are. Sabi mo, magnet ba? Magnet. Kapag blessing ang nasa loob mo, susunod na lang ang mga blessing sa buhay mo. Kahit saan ka pumunta, kahit nasa ilalim ka, kahit nasaan ka, may blessing. Si Daniel, ang buhay niya blessing. Kaya pati yung leon na carnivorous, naging vegetarian. Dinala siya ni Nebuchadnezzar sa lion's den kasi hindi siya sumamba doon sa Diyos na ginawa ni Nebuchadnezzar, nilagay siya sa lion's den. At ang maganda, yung leon, hindi siya nasugatan, hindi siya kinain, hindi tinanggalan ng kamay lang, kamay. O daliri lang, daliri, o kaya tenga lang, para maluto. Hindi siya nabawasan. Kinabukasan, pagtingin ng king, si Daniel na andoon, nagtititigan sila ng leon. Our God is a powerful God. Kahit na nasaan ka, ikaw ay blessed. Kahit na nasa panganib ka. Because you are a blessing. Sino dito excited ka buhat ngayong araw na to ang buhay mo pagpapala? Maraming magbabalik loob sa Diyos kasi pagpapala ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, lumipat ka na. Mula sa buhay na kawawa, dito sa buhay na pinagpala. Sino dito ay magbabago na siya ng address? Sabihin mo sa katabi mo, umalis ka na dyan. Sino yung masaya? Aalis ka na doon sa buhay na kawawa. Gusto mo doon sa buhay na pinagpala. Aba, yung iba kasi talagang walang problema talaga sa Diyos. Gustong-gusto na siyang payamanin ng Diyos. At walang hindi magawa ang demonyo. Siya na lang talaga ang hadlang. Tapos, lakas pang manisi. Sabihin mo sa katabi, buti na lang. Simula na ako. Sabihin mo sa katabi, simula na ako sa pagsunod sa Panginoon. So, tingnan nyo po ito. Ang sabi ng verse 19, no, 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Ito po yung sabi. If only for this life we hope in Christ, we are all people most to be pitied. Sabihin mo sa katabi mo, kawawa-awa talaga. Kung ang iyong hinahangad lang yung buhay na to, ikaw talaga kawawa. Pero kung ang buhay na hinahangad mo, hindi na para sa iyo, kundi para sa Panginoon, para sa future mo, kahanga-hanga ka talaga. Sabihin mo sa katabi mo, umalis ka na sa pagiging kawawa at lumipat ka na sa pagiging kahanga-hanga. Kaya i-congratulate mo na yung katabi mo. Sabi mo, congratulations. Simula ngayon, may mga hahanga na sa'yo. Ano? Ang ayusin, wag yung panlabas, yung loob. Kasi kahit ilan kang beses umattend sa church, kahit palumakad ka ng paluhod, baliwala yun. Kahit pakabisado mo ang Genesis to Revelation, memory verse mo lahat, memory books and chapters and verses mo lahat yun. Kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, baliwala yun. Nagigit niyo po ba, mga kapatid? Wala sa alam, nasa buhay yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahanga-hanga ka na. So verse 20, sabi ng verse 20, oh, ganda. But
Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. So imagine mo, si Jesus mismo, siya ang first fruit. Para ang buhay natin maging pagpapala. So we cannot afford to live na ang buhay natin, pitiful, ang buhay natin, talagang kinakahabagan tayo, kinakaawa tayo. Hindi tayo manghihingi, mamimigay tayo. Imagine mo, kaya ini-encourage ko talaga yung mga bata na nandito, huwag kayong umasa sa magulang nyo. Huwag kayong umasa sa gobyerno, umasa lang kayo sa Diyos. Kasi marami pong tumanda na asa pa sa magulang eh. Wala na ngayong ganon. Kasi pinagpala na ang buhay natin. Amen? No, sabi mo sa katabi mo, makakatayo ka sa sarili mong mga paa. No, tingnan yung verse 21, no? Tingnan niya natin yung verse 21. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Hello? Nag-get niyo po ba, mga kapatid ko? Kaya, hindi nakakatakot mamatay. Kasi muli tayong bubuhayin ng Panginoon. Sabi ko sa nanay ko, noong mabalitaan ko yung, pumunta lang ako ng CR, may kausap ako, may kinakounsel na kami, 6 sila. Tapos tumawag yung kapatid ko, sabi niya, Kuya, wala na si Ama. Iyak nang iyak. Sabi ko, relax ka lang, relax ka lang. Hindi kayo makakapag-desisyon na maganda kapag emosyonado kayo. So sabi ko, relax lang, hinga lang ako, hinga lang. So pagkatapos, alam nyo, pumunta ako sa CR para wag mahalata ng mga kasama ko. Punta ako sa CR, doon ako umiyak. Tumutulo yung luha ko. Dahilan sa yung kapatid ko, hindi alam ko anong gagawin. Yung tatay ko, wala. Doon ako, sandali lang ako doon. Umiyak ako. Normal lang umiyak. Wag lang OA. Hanggat buhay, mahalin mo. Hanggat buhay, paglingkuran mo. Bilang isang Kristiyano, habang buhay ka, ipakita mo. Ipadama mo. Bigyan mo ng rosas, bigyan mo ng bulaklak, regaluhan mo. So kaya, ito, ayusan talaga ng buhay dito. Sino minaiintindihan? So, si Jesus ang magre-resurrect ng bagong ugali. Hindi pwedeng dalawang ugali mo. Hindi pwedeng salbahe ka dito, tapos dito ang bait mo. Pakisiko mo yung katabi mo, sabihin mo, magbago na tayo. Sino masayang masaya? Naiintindihan mo pinag-uusapan natin ngayon? I am not talking about religion, I am talking about you as a Christian, you need to be real. Kasi pag uwi mo, nag-a-attract ng blessing kapag pagpapala ka. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. So verse 22, ito yung bagay na dapat maunawaan natin mabuti. For us in Adam all die, so in Christ all will be made alive. So kaya hindi nakakatakot mamatay kasi bubuhayin ka uli ng Panginoon. Hindi ako takot mamatay. Hindi rin ako nagmamadali. May gagawin pa tayo. At hindi kasamaan, kabutihan. Bigyan mo ang Diyos ng dahilan para buhayin ka pa. At kung gagawa ka lang din ng masama, pakiusap, wag na lang, madami na sila. Madami na sila, wag ka na makisama. Kasi sila, hindi nila maririnig ang message ko. Ito, narinig mo message na to. I-reflect natin si Jesus sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, you are a reflection. Sino dito yung excited kami, matinding gagawin sa'yo ang Panginoon? So kaya ang sabi diyan, but it's in turn, Christ, the first fruit, then when He comes, those who belong to Him. Talagang dapat na kay Kristo tayo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat na kay Kristo. So number one thing, ang purpose talaga, ang design ni Lord sa atin, the man is godly. Sabihin mo sa katabi mo, maka-Diyos ka talaga.
Ulitin natin. Maka-Diyos ka talaga. Ulitin natin. Maka-Diyos ka talaga. Ulitin natin. Maka-Diyos talaga ako. Yung iba talaga, grabe nagre-raise ang demonyo. Sabi, wag mo i-declare yan. Wag mong babanggitin yan. Baka lumayas ako sa'yo. Job 22:28. Declare a thing, it shall be happen to you. Imagine mo, sabihin mo lang maka-Diyos ako, hindi mo mabanggit. Baka pag pinilayas, in the name of Jesus, I cast out demons in you. Sabi ng demons, let's go! O bira, kasama mo pala, tropa pala kayo. Sino may naiintindihan? Sino masayang masaya? Kaya ka Christian kasi maka-Diyos ka talaga. Hindi ka religious. Maka-Diyos ka talaga. Yan ang disenyo mo. Sino excited? Ikaw ay maka-Diyos. So dapat nabubuhay kang banal. Pero hindi perfect. Being holy is not being perfect. Being holy is a process. Pabanal tayo ng pabanal. Pinapaging banal, pero papabanal ng pabanal, pabanal ng pabanal. Process. Kaya banal ka na talaga. Sabi mo sa katabi mo, santa. Santo kung lalaki. Sabi mo. Tanungin mo kung anong pangalan. Tapos simula ngayon, ikaw si Santa Lucita. Why? By what Christ did on the cross, He made me holy. By the virtue of His blood, because He forgave me, I am holy. You are holy kung nakay Kristo ka. Diyan ka lang magiging banal kung nakay Kristo ka. Sino excited? Masayang-masaya ka na nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, pag nakay Kristo ka, wala ng karnalidad. Hindi ka na karnal. Sabi mo sa katabi mo, hindi na si Adan ang nasusunod sa'yo, si Kristo na. So, yung pagiging Kristo, yung kawangisan ni Kristo, yung purpose ni Lord, tayong mga tao, the man is for supernatural. Pakisabi sa katabi, supernatural. Sino dito ang excited ka na ikaw ay pang supernatural? Hindi ka doon sa mga pang natural. Kaya hindi mo dapat tinitingnan yung kapitbahay mo, yung ibang Christian. Hindi ka dapat gumagaya sa kanila at sinusundan mo sila. Ang sinusundan natin si Lord. Kung ano sinabi ni Lord, yun ang gagawin natin. Sabi mo sa katabi mo, supernatural. Pag walang obedience, walang supernatural. Remember, sa Old Testament, mayroong isang babaeng balo doon, asawa ng propeta, maraming utang. Nabasa niyo yun? Tapos sinisingil na siya. Yung widow, sabi ng pinagkakautangan niya, magbayad ka na ng utang, kung hindi ka makakabayad ng utang, ibabayad mo ang iyong anak. So, nagsumbong siya sa propeta at ang sabi niya, propeta, may problema ako. Yung aking anak ay ginagawang pambayad utang ng propeta kong asawa ng kanyang pinagkautangan. Sabi ng propeta, ano yung meron ka? Sabi niya, meron po akong konting langis. May konting langis po ako. To, ano man sabi ng propeta? Humingi ka ng mga lalagyan. Manghiram ka ng mga lalagyan doon sa village. Pagkatapos, umuwi ka sa bahay mo, dalhin mo din lahat doon. Pagkatapos, isalin mo. Nasusundan nyo? At habang nagsasalin siya, yung kokonting langis, dumadami. Because of her obedience. Not of her logic. Because of her obedience. So if you are obedient, you will attract blessing. Kaway-kaway. Sabi mo sa katabi mo, magiging masunurin ako. Sino dito yung magpapapansin sa Diyos? Magiging masunurin na siya. Kasi ang pagiging masuwayin, ang pagiging masunurin, ugali. So if you want to live in the supernatural, dapat obedient ka.
Sino yung excited ka? Mararanasan natin. Kasi ang Diyos, hindi yan nagbabago. May himala. Sino dito yung excited ka? Mabubuhay ka sa supernatural. Yung mga bagay na hindi mo kaya, ang Diyos ang gagawa. Yung mga bagay na imposible, ang Diyos ang gagawa. So to God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Supernatural. Sino excited ka? Mabubuhay sa supernatural. So hindi na tayo nandoon sa natural, nasa supernatural na tayo because we are godly. We belong to God. And most especially, the man is for eternity. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang taga rito. No. Hindi ka lang taga lupa, taga langit ka rin. That is our destiny. Yung po yung destiny natin. Kaya, confident tayo sa mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. We are not just living being, we are also spirit being. Kung papaanong si Jesus nabuhay muli sa mga patay, tayong mamamatay, bubuhayin ulit tayo ng Panginoon para doon sa langit na bayan. So, this is God's design and purpose into our life. Our design is for eternity. Kaya lang gusto ko kayong i-remind, ang eternity, dalawang pupuntahan. Isang eternal life at isang eternal punishment. Ang eternity, dalawang destination. Eternal punishment at saka eternal life. Yung punishment, yung mga nagdesisyon na sundin ang kanilang sarili at sumuway sa Diyos. Eternal punishment yon. Kasi ang impyerno ay dinisenyo ng Panginoon, hindi para sa mga tao. Ang impyerno ay dinisign ng Panginoon sa demonyo at kanyang mga kampon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi para sa iyo yon. Kaya bumalik na tayo sa Panginoon. Sino dito excited? Babalik ka sa Panginoon. So, mangyari ang gusto mo, hindi yung gusto ko. So, may mga sitwasyon tayo sa buhay, may mga decision tayong gagawin, pero ang encouragement ko sa inyo, piliin nyo lagi ang Diyos. Pag may labanan sa loob, piliin nyo lagi ang Diyos. Yan po, palaging panalo ang Diyos sa atin. Ang Panginoon kumakausap sa iyo bumubulong. Pagbigyan mo lagi kung ano ang gusto ng Diyos. Sino may naiintindihan, mga kapatid ko? Hindi mo kayang hindi matanggap ang pagpapala ng Panginoon kung ikaw ay masunurin sa Kanya. Talagang ang blessing nasa obedience. Ang eternity, life in eternity is also in the obedience. Kasi yung pagpapalang buhay, ito talaga yung direksyon natin. Pero yung buhay ng masuwayin, parurusahan talaga siya. So kaya ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, hindi ko kayang magdesisyon para sa'yo. At hindi ko rin kayang umaksyon para sa'yo. Hindi ko rin kayang gumalaw para sa'yo. Walang proxy when it comes to relationship. Ang maganda ngayon, ikaw mismo ang magdidesisyon. Na simula ngayong araw na ito, sa paglalaban sa aking kalooban, because the battle is in the will, it is not my will, but it is God's will prevail in my life, in my decision. So, yan po ay isang desisyon na ikaw mismo ang magdi-decide. Walang proxy dyan. Hindi ako pwedeng gumawa ng mabuti para sa asawa ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng mabuti para sa anak ko. Ang kailangan ko lang gawin, mag-model. Ano kailangan kong gawin? Mag-model. Noong pong nandun kami sa Starbucks, pagkatapos ko pong umiyak doon sa CR, bumalik po ako, and then tuloy po yung counseling namin. Nagbibigay ako ng instruction sa kanila. Tapos bumulong lang ako kay Tess. Sabi ko sa kanya, Love, wala na si Ama. So, ganun ba? So, usap uli kami. Maya-maya may binili siya. Iniwanan ako mag-isa. Merong isa doon sitwasyon na meron siyang dilema sa kanyang decision making based on her emotion or based on God's wisdom. Nakukonfuse siya because it concerns about his or her family. Kasi siya daw ang breadwinner sa pamilya niya.
Kaya hindi pa siya makapag-asawa. Nahihirapan daw siya. Sabi ko sa kanya, breadwinner ka? Sabi niya, oo. Sabi ko, tandaan mo palagi, ang provider hindi ikaw, si Lord. So tapos sabi ko sa kanya, ilan kayo magkakapatid? Sabi niya, 5 ho. 5 kaming magkakapatid. Tapos sabi ko, magkakasama kayo sa bahay? Opo, pastor. Naku, lalo kayo diyang humingi ng karunungan sa Panginoon kasi yung mga nanay, may paborito yan. Tama? Yung mga nanay, may paborito yan. Sabi ko, hihingi sa'yo ng pera, pagkatapos, ibibigay niyan sa paborito niyang anak. Yung paborito niyang anak, tamad. So sabi ko, kinukonsinti mo yung katamaran ng kapatid mo. Pagbigyan mo ng pagbigyan niyan, ang panahon lumilipas, ang lakas nauubos. Pagdating ng time, ikaw ang hihingi sa kanila, walang maibabalik yun. Sabi ko sa kanya, choose God, not your emotion. Tapos kinuwento ko sa kanya, ako nga ngayon patay ang tatay ko. Nandito ko, kausap ko kayo. Bigla silang, kaya pala mugtupo yung mata niyo. Oo, bakit? Sabi ko, kailangan bang ipahalata? Dinesisyonan ko na to kasi ang legacy ng tatay ko, basta pinangakuan mo, pupuntahan mo, tutuparin mo. That is my father's legacy. Hindi ko sinisimula ng isang bagay na hindi ko tatapusin. That is my father's legacy. Kaya ako, confident ako na hindi ako sisisihin ng mga kamag-anak ko, kapastor mo pa naman, bakit pinabayaan mo kami? Alam nila na ang buhay ko, sakripisyo. Ang buhay ko, sakripisyo. Because my life is a blessing not just for my family, not just for my biological family, but my life is blessing to the nation Philippines. Hindi ka nabubuhay para sa sarili mo, hindi ka nabubuhay para sa pamilya mo, nabubuhay ka para pagandahin ang bansa Pilipinas. It is who we are before the Lord. Yes, may mararamdaman kami, sitwasyon ka, pero piliin mo lagi ang tama. Choose God always. Pag pinili mo ang salita ng Diyos, pinili mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka mamamali. Maraming magagalit sa iyo at hindi matutuwa. Kasi ang gusto nila, kamukha ka nila. Pero hindi natin kamukha ang nanay at tatay lang natin, mga kamag-anak natin, na kamukha natin ang Diyos. Kasi hindi tayo galing sa nanay at sa tatay natin. Galing tayo sa Diyos. Pinadaan lang sa nanay at tatay natin. I am thankful to my parents. Kay ama, kay inay, thankful ako. Pero galing ako sa Diyos. Alam ko kung anong design ko, alam ko kung anong purpose ko. That's why I am not emotional. I am intentional, relational, and missional. That is my purpose. And I just want to impart that to you. Pwede ako magmukmuk sa bahay namin, patay ang tatay ko. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, kailangan mo magministeryo. Kailangan mo kausapin ang mga anak mo. Baka ito yung moment na matagal mo nang may hinihiling ka, nahihirapan ka magdesisyon. Baka ito yung moment para makatch mo ito. So that's why I want to pray for you today. Go back to your purpose. Go back to your original design. Go back to God's plan. The plan of God for your life is for you to become godly. Is for you to live in the supernatural and for you to go to eternity. Eternal life, not eternal punishment. So pwedeng tumayo tayo lahat. Kaya may mga sitwasyon tayo sa buhay, kaya merong irritation sa buhay. Ang gusto ni Lord, mag-grow tayo. In every irritation, in every bad situations in our life, God wants us to grow. Because your life is a seed. Pakisabi sa katabi, your life is a seed. So, ang seed, unless na hindi siya napaplant, unless the seed is not planted, hindi yung mag-grow.
Tama? Pero ang seed na na-plant, kailangan niyang mag-germinate. Kailangan niyang mamatay para mag-multiply. Because sa process, every fruit comes from the seed. Every fruit comes from the seed. Your life today is a seed. And you will produce fruit. What kind of Pilipino ang mapuproduce natin? Wala nang mahirap na Pilipino. Magsisimula sa iyo ang pag-asenso. Aasenso ka lang, hindi sa pagsusumikap mo, pagtatrabaho mo. Aasenso ka sa pagsunod mo sa Diyos. Because God has a plan and purpose for your life. Hindi para maging alipin, hindi para maging mahirap, hindi para mapahamak at lumayo sa Kanya at maimpyerno. God's plan and original design is for you to be godly. God's plan and original design is for you to live in the supernatural. God's plan and original design is for you to stay with Him in eternity. So ano man ang sitwasyon nyo, ano man ang kondisyon nyo sa buhay, it doesn't matter. The most important thing, this is right. I choose what is right. I never compromise. Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin ko. Kung ikaw ang may desisyon ito ngayon, that is your will. Your will helps you to act according to God's word. And that is faith. Gustuhin mo, huwag kang mapipilitan, i-desire mo, Lord, I want to live a blessed life. Lord, ang blessed life nasa obedience. Wala dito sa disobedience. Wala dito sa pagiging selfish. Wala dito sa pagiging sinful. Nandito sa buhay na nasa Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ni Saint Paul, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ live in me. The life I live in the body, I live by faith to the Son of God who loves me and gave Himself for me. I've been crucified with Christ. Ano yung namatay sa atin? Ang namatay sa atin, yung pagpili sa sariling gusto. At mabubuhay tayo saan? Sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. So it is your decision. It is your choice. I just want to help you today. Make a decision. Choose God. Follow His will. Follow His word. Follow His way. And you will live a blessed life. If you want that kind of life right now, just raise up your hands. Both hands. Both hands. Lord, I want a blessed life. Lord, sawan ako sa buhay na sinumpa. Sawan ako sa buhay na nahihirapan. Lord, magiging totoo ko na susunod sa iyo. So kung ikaw itong taon na ito, just raise up your hands. Lord, nagpapapansin ako sa iyo. Sumasamba ako sa iyo, Panginoon. Lord, tapos na po ang kaguluhan sa pamilya ko. Tapos na po, Panginoon, ang karamdaman sa pamilya ko. Lord, tapos na ang kahirapan sa pamilya ko. Lord, in the name of Jesus, tanggalin mo namin ito. Just raise up your hands. Oh, Jesus, thank you. He is the one who is holy. He is a loving God. Come on, let's worship Him. God wants your worship. God inhabits the praises of His people. And the angels cry, Holy Lord, you are holy. I am holy because of what Christ did for me. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Come on, declare worship. Worship. God inhabits the praises of His people. The atmosphere is changing right now. The atmosphere is changing. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You know, you cannot change your situation. You cannot change your situation. But God can change your atmosphere.
starting that atmosphere, God will change your situation. Hayaan mo na ang kapaligiran ng buhay mo, kapaligiran ng pamilya mo, ng negosyo, ng pagkatao natin, the spiritual atmosphere. Just raise up your hands and worship God. Love Him all the more. Kung meron ka dapat pagsisihan, ihingi mo ng tawad. Magpakababa tayo sa banal na harapan ng Panginoon ngayon. And let us worship Him. Your name Declare is it. the highest. I Your surrender. name I is the submit. greatest. I obey. Your name, Your name stands above them all. All thrones and dominions, all all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Lord, your name. Your name Jesus, is thank the you. highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, Jesus, thank you. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name, oh Lord, your name. We worship you, Lord. We love you, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name The kingdom of God is advancing. stands The above kingdom of God them is advancing right now. all. It advances Above right now. all Advancing right thrones and dominions, your powers and positions. Your name stands above them all. Just cry. Holy, holy, holy. Your creation. Thank you, Lord, for you are holy. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy, the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. My beloved, my spiritual family, God loves you. Just raise up your hands. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang kondisyon mo ngayon, may magandang nangyayari sa buwan mo, may mas maganda pang paparating. Maging expectant ka pa. Lord, I want more of you. I want more of your supernatural things in my life. Just raise up your hands and we will pray together. Kung may pangit na sitwasyon, God is changing your situation right now. God is transforming your heart. God is transforming your mind. God is transforming your will right now. Just raise up. Father, thank you for your goodness, for your mercy, for your grace. Father, we come to you in all humility. We submit to you. Because you said in your word, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Father, today we submit to you. We choose your way, O God. We choose your will, O God. Not our will, Lord. Not our way. Not our word, but it is your word. So Father, help us, Lord, to become authentic Christian. An obedient one. A submissive one. Turuan mo kami, Panginoon, maging masunurin sa iyong banal na salita, sa iyong banal na kalooban, sa iyong banal na pamamaraan. Father, i-bless mo ang iyong mga anak na nandito ngayon. May mga concern po kami, Panginoon, but God, thank you for forgiving us. For trying to live without you. For trying to do things outside your way, outside your will, outside your way. Father, we ask forgiveness. Kung meron kang gustong ihingi ng tawad ngayon sa Panginoon, just be open before God. He wants to forgive you. Just open up your heart. Hindi ka i-judge ni Lord. Nakadi pa, naghihintay siya sa iyo.
He is waiting for you. He wants to embrace you. He wants to hug you. Because He is our loving Father. Lalo na sa mga nahihirapan, sa mga nabibigatan. Sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin. Magsilapit kayo sa akin. Just come to God right now. Just come to God. Huwag mong sayangin ang pagpunta mo dito. Make a covenant right now before God. Gumawa ka ng sarili mong altar sa iyong kinatatayuan ngayon na walang ibang handog kundi ang iyong sarili. Make yourself as an offering right now. Father, look at your people, oh God. Look at your people right now. Embrace them, love them, Lord. Forgive them, Lord. Forgive us, Lord. Lord, gusto naming mabuhay na maka-Diyos. Gusto naming mabuhay sa supernatural. While we are here on earth, Lord, we are supernatural. And Lord, gusto namin, Lord, makasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Lord, pinipili ka namin ngayon. Lord, bilang pinili ka namin, Panginoon, yung kabigatan namin, Panginoon, pagaanin mo. Yung mga kahinaan namin, palakasin mo. Yung mga kakulangan namin, punuan mo. Yung kalungkutan namin, Panginoon, lagyan mo ng kagalakan. Yung mga kaguluhan, Panginoon, sa buhay namin, lagyan mo ng kapayapaan. Lord, we come to you. We come to you, Lord. Thank you so much, O God. Lord, to you all the praises, to you all the glory, to you all the honor, Panginoon. And we receive what we ask. 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 Because you said in your word, O God, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Lord, we receive, Lord. We receive today. We receive today. In Jesus' name, amen and amen.